Binangga ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas sa Sandy Cay na bahagi ng Pag-asa Island at nasa teritoryo na ng Pilipinas. Hinarang at binomba rin ng tubig ng China ang dalawang barko ng Pilipinas. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, patuloy ang joint operation ng BFAR at PCG dito sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Kadiwa Mission para sa ating mga mangingisda. Panibagong serye ng harassment mula China ang naranasan ng ating mga barko. Nagsagawa ng Maritime Patrol ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Sandy Cay nang salubungin sila ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Yan ay kahit bahagi ang Sandy Cay ng territorial waters ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Narito na tayo ngayon sa vicinity ng Sandy Cay at makikita ninyo itong barko ng China Coast Guard ay papalapit dito sa kasamahan nating BFAR vessel na Datu Pagbuaya. Agresibo ang pag-water cannon ng CCG Vessel 21559 sa BRP Datu Pagbuaya. Di ito na kontento sa pagbomba ng tubig sa likod ng barko. Binunggu pa nito ang stern ng vessel. Nagkaroon ng minor structural damage ang barko pero walang nasaktan sa mga sakay nito. Maya-maya pa ang sinasakyan namin BRP Datu Sanday ng BFAR ang pinuntirya ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nakailang maniobra at pihit na yung ating barko at patuloy pa rin tayong naharangan tulad nitong Chinese Maritime Militia vessel sa ating likuran. Ang dahilan ng pagharang itong Sandy Cay sa ating likuran, isa sa mga binabantayan nating teritoryo dito sa West Philippine Sea. Coral Reef na may sandbank ang Sandy Cay o Pag-asa Cay kung ating tawagin. Unoccupied ito pero mahigpit itong binabantayan ng China. Habang umuusad ang BRP Datu Sanday, sinimulan ng buksan ng China ang kanilang mga water cannon. Pati ang mga Chinese Maritime Militia meron ding water cannon. Hindi nagpatinag dito ang BFAR at nagsagawa ng mga radio challenge. Stop these unsafe maneuvers and do not interfere with this legal patrol. Over. This is China Coast Guard vessel 5102. You have violated the laws and the regulation of the People's Republic of China. The Philippines has sovereign rights. You must stay clear of our route. Over. Habang patuloy ang paglalayag ng mga BFAR vessel, nagpalipad naman ng China ng helicopter na may tail number 51 na sakay ng People's Liberation Army Navy Vessel 533. Kasalukuyan pa rin nating isinasagawa ang Maritime Patrol dito sa Sandy Cay. Makikita ninyo may helicopter mula China at hindi bababa sa 17 na bilang kong mga barko. Pinaghalong China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang naka-blockade sa atin ngayon dito sa Sandy Cay. Matapos bombahin ng tubig at banggain ang BRP Datu Pagbuaya, sunod nitong tinarget ang sinasakyan nating BRP Datu Sanday. Pumwesto ito sa likod ng aming barko at saka nagbukas muli ng water cannon at binugahan ng aming barko. Sa mga oras na ito, kasalukuyan naman nagbubuga ng tubig sa ating likuran, itong China Coast Guard vessel. Pero wala naman nasaktan sa mga sakay ng BRP Datu Sanday at hindi rin nagtamo ng pinsala ang barko. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 15 ang mga barko ng Chinese Maritime Militia, habang may 5 China Coast Guard vessel at isang barko ng People's Liberation Army Navy na may dalang helicopter sa palibot ng Pag-asa Island. Vicky, maganda ang panahon ngayon dito sa West Philippine Sea at sa aking bilang. Hindi bababa sa 5 barko ng China ang nakapalibot sa ating posisyon. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Ikinabahala ng Philippine Coast Guard ang panghaharas ng China na nangyari hindi lang sa exclusive economic zone kundi sa mismong teritoryo ng Pilipinas. Sa kasaysayan, ito na ang pinakamalapit na panggugulo ng China sa Pag-asa Island kaya maghahain muli ng diplomatic protest ang Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang pagbangga at pambobomba ng tubig na yan ng China Coast Guard sa barko ng BFAR nangyari pa rin kahit napakalapit na sa Pag-asa Island ng Palawan. 1.8 nautical miles o mahigit 3 kilometro lang yan mula sa isla. Parang distansya lang ng Luneta Park hanggang CCP o Cultural Center of the Philippines.
Ikinagulat ito ng PCG lalo't hindi na lang ito EEZ o Exclusive Economic Zone, kundi Territorial Sea o teritoryo na mismo ng Pilipinas ang pinasok ng China para mangharas. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied BFAR vessel. It only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles. Yes, very close to Pag-asa Island. They were sometimes focusing only on Pag-asa case. Ang tanong, maituturing na ba itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas? This is a violation of our sovereignty. Yes, because we have territorial sea dito sa areas na to. It has always been very concerning because we are dealing with the lives of the crew of the BFAR or even the Philippine Coast Guard personnel. Higit 20 barko ng China ang lumapit at pumalibot sa Pag-asa Island. 5 China Coast Guard ships, 15 Chinese Maritime Militia at isang barkong pandigma na may helicopter ng People's Liberation Army. Ang Pilipinas naman may 6 na barko ng BFAR na nagbibigay noon ng ayuda sa mga mangingisda sa karagatan ng Pag-asa Island. 3 sa mga BFAR ship ang binomba ng tubig, ang Datu Sanday, Of the Philippine vessel, whether the Philippine explosive Datu Bangkaw, at ang BRP Datu Pagbuwaya na pinaka nasapul at nayupi ang bakal. Buti walang nasaktan sa mga Pilipinong crew. Pero nasaan noon ang mga barko ng Philippine Coast Guard? Well, yesterday we don't have Coast Guard vessel in Pag-asa. We have BRP Melchora Aquino patrolling the vicinity of Skoda Shoal yesterday. And then we also have 2 other 44-meter vessels in other areas, one in Recto Bank and the other one is in Union Bank. When that incident happened, the Coast Guard is not there. But I would like to reiterate that these BFAR vessels, there are Coast Guard crew on board. Maghahain daw ng diplomatic protest ng Pilipinas tungkol dito. Sabi naman ng China na itaboy nila ang mga barko ng Pilipinas na illegal daw na pumasok sa karagatang malapit sa Anilay Iron Reefs ng tinatawag nilang Nansha Island o mas kilala bilang Spratly Islands na sakop ang Pag-asa Island. Pero sabi ng PCG, hindi na itaboy ng China ang Pilipinas sa karagatan ng Pag-asa Island. I don't think that they expelled the Philippine vessels. The mere fact that we never deported Pag-asa right after the incidents. And how can they claim that they expelled? As I said, the presence of the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines remain to be in Pag-asa. Nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa gaya ng Australia, Japan, United Kingdom, New Zealand at European Union. Samantala, iminungkahi ni Ray Powell, isang maritime security expert, na pumunta sa Pag-asa Island ang mga senador ng Amerika para ipakita raw ang suporta nito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Iimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang namataang tila pundasyon ng istruktura sa ilalim ng tubig sa Baho de Masinloc. May inilatag pa ang China na harang sa entrada ng bahura para wala umanong makapasok na barko. Nakatutok si Chino Gaston. Sa ginawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc, tumambad sa tuktok ng bahura ang mga kakaibang estrukturang ito. 2 kumpol na parabang pundasyon o biga na nasa ilalim pa ng tubig. Hindi masabi ng PCG kung ano at kung sino ang naglagay nito. Isa sa mga itinuturing na red line o pangyayaring maaring pag-ugatan ng direct action ng gobyerno ay kung may itatayong istruktura o mag-land reclamation ng China sa Baho de Masinloc. Sa pambihirang pagkakataon, walang Chinese Coast Guard ship na nagbabantay sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. Mula 2012, halos hindi nawawala ng CCG vessel sa lagoon, kaya itinuturing itong occupation ng China sa bahura. Dahil sa pananatili ng China sa lagoon, hindi makasilong ang mga mangingisdang Pilipino doon tuwing masama ang panahon. At hindi gaya ng dati, walang fighter jet ng China na sumalubong sa eroplano ng PCG. May namataang helicopter na hindi naman lumapit kaya hindi nakilala ng mga piloto.
Pero may Chinese Navy warship na nagpukol ng radio challenge. Pero sa entrada ng bahura, inilatag ng mga Chinese ang floating barrier para walang barkong makapasok. Ayon sa PCG, paiimbestigahan nila ang mga nakitang estruktura. Ilang kilometro mula sa Baho de Masinloc, nakita namin ang 5 barko ng BFAR at 2 barko ng PCG na naghahatid ng krudo at ayuda sa mga mangingisdang Pilipino. Naroon din ang fish carrier ng BFAR na MV Mamalakaya kung saan ikinakarga ang mga huling isda ng mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Di kalayuan, nag-aabang naman ang mga barko ng China Coast Guard at ilang fishing militia ships. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston, nakatutok, 24 oras.